Ikapitong araw na ang nakakalipas. Mula nang kami ay nasalanta ng hagupit ng Bagyong Christine dito sa Kabikulan. Ito ang aming lugar kung saan kami nakatira nila J. Brad dito sa lungsod ng Naga. Ang dating masayang lugar, makulay, maliwanag, ay napalitan ng dilim at kalungkutan. Isa ang aming syudad sa may malinis na lugar. Ngunit napalitan ito ng maruming kapaligiran dahil nga sa walang humpay na pag-uulan at pagbaha nito dala ng dulot ng Bagyong Christine. Sa panahon ngayon ay lumalabas ang puso ng mga Pilipino at pagkakaisa at pagtutulungan. Sa panahon ng kalamidad, dito natin makikita ang pagiging pantay-pantay na mga tao. Walang mayaman, walang mahirap, lahat ay dadanas ng isang hindi inaasahang dilubyo. Mga putik at mga basura, ito ay isang palatandaan na dumaan sa amin ang isang malaking pagsubok. Maraming mga pamilya ang nawalan ng tirahan, hindi lang tirahan, pati na rin ang kanilang mahal sa buhay. Nakakalungkot man isipin, pero may awa pa rin ang Panginoon. Umaasa kaming babangon uli sa mga susunod na araw o bukas. Unti-unti na ring humuhupa ang baha sa aming lugar, ngunit may mga ilang lugar ang hindi pa humuhupa at ngayon ay lubog pa rin sa baha. Sa kasalukuyan, may mga ilang sasakyan ang stranded pa rin ngayon at hindi makatawid sa aming lugar dahil nga mataas pa ang level ng tubig dito. Marami ding mga tindahan ang pinasok ng tubig baha gaya ng bakery, tindahan ng mga damit, appliances at iba pa. Kahit na meron kang pambili ay wala kang makikitang mabibilhan dito sa kasintruhan dahil lahat nito ay halos ay hindi na mapakinabangan. Maging ang aming inuming tubig ay hindi na namin mainom dahil contaminated ito at maraming iba't ibang bakterya ang nakahalo sa tubig. Habang ako'y naglalakad ay bigla akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Pumasok sa isipan ko, paano na kaya ang pamilyang nawasak ang kanilang tahanan at wala nang babalikan? Paano yung mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay? Di baling mga material na bagay ang mawala, wag lang ang mahal natin sa buhay. At pinaka-importante ay ligtas tayong lahat. Bukod sa maputik na daan ay merong kang malalanghap na hindi kanais-nais na amoy. Merong mga nabubulok na isda, mga paninda, mga hayop, mga gulay at iba pa. Halos wala na ditong mapakinabangan at wala ka na ring mabibiling pagkain. Meron man sa mga malalayong lugar at siksikan at nagkakaubusan na ng supply. Umaasa kami ng pagkain mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at nagpadala na sila ng food packs at relief. Kahit na dumaan kami ng matinding krisis, ay unang-una ay nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoong Diyos dahil ligtas ang aming buong pamilya at walang nasaktan. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay, ay taos-puso po akong nakikiramay sa mga pamilyang naulila. Umaasa kami na babangon muli ang aming lugar dito sa Kabikulan, pati na rin sa iba't ibang parte ng Pilipinas kung saan kami tinamaan ng sakuna. Yan po, dito tayo sa sentro ng Naga. At kung titignan mo, akala mo nasa India tayo. Gusto lang India. Kakaibang amoy, maraming basura. Dahil po yan sa epekto ni Christine. Daming negosyong na nawasak. Sira, mga pagkain, inuming tubig, electricity, mas nawala. At di po namin alam kung kailan po kami babangon dito sa aming lugar. Halos po ang Naga, lubog. May mga ilan din sa part sa Pilipinas
Gaya ng Batangas, Northern Luzon, naapektuhan na nilang bagyo. Kaya ngayon wala tayong mabibilhan dito. Wala tayong mabibilhan na pagkain. May mga pagkain man dito, kaso mahal po yung price. Kasi may mga product po na papunta dito sa Naga, hindi makapasok, gawa nga na stranded. Yan po yung lugar natin. Ito po yung dilubyo after ng baha sa amin dito sa Naga City. So puro putik po yung naiwan dito. Lahat na po mga negosyante po ay halos po nalugi. Ito po yung market po namin. Kaya pahirapan dito po bumili ng mga pagkain. Yan po, groceries, tindahan tsinelas. After ng Christine. Ano mo ba ang preno mo? Ayan po, ganyan po kalupit si Christine sa aming lugar. Mga bigas po, sayang oh. Lahat po yan, pinasok ng tubig yung bigas na yan oh. Mga tinapay, daming nagkalit na basura, saka masangsang yung amoy dito. Grabe. Hindi ko po akalain na ganito po yung nangyari sa amin. Kapag tinamag po tayo ng dilubyo, walang mayaman, walang mahirap, lahat po kami apektado. Lahat tayo apektado dito. Maraming mga ukay-ukay oh. Yung mga gamot na inanod ng baha, mga damit galing ukay-ukay. So ipinamimigay na lang ng libre yung pinapakinabangan. Kasi ang iba dito ay nawalan na po talagang mga damit dahil nga naatong ng baha. May mga ilan-ilan dito binabagsak presyo na lang yung mga gamit. After po ng typhoon, ito po nangyari sa amin. At kumustahin natin yung bahay nila J-Brad, kung kumusta na ngayon, araw na to. Kung umupa na pa yung baha sa kanila, titignan po natin, i-check mo natin. I-monitor po natin yung bahay ni J-Brad, kung kumusta na po sila. May mga ilang truck na pwede nang duman sa San Fernando. Ang inalaw lang doon, truck sa kabas. Yung mga sasakyan na kagaya na po mga mabababa, mga motor, hindi pa pwedeng dumaan. Sana continue na po yung paghupa ng baha at yung may darating pa na isang bagyo na sana wag naman sana. Huwag nang matuloy si Leon at tuluyang matunaw. Kaya mag-iingat po kayo at babangon po kami at sa tanging sandata lang po natin ay ang panalangin. Maraming salamat po. Ingat po mga kababayan at mga kalingap.